Ito po, napakatagal nating inantay, kaya totoo na isa tayo sa lubos na natutuwa dito sa mga pangyayaring ito, dito sa development na ito. Released on bail na po si Senator De Lima. Totoo, nakikita natin yung mga taong sumusuporta sa kanya mula sa simula na andyan at sila talaga yung nagpapakita ng kaligayahan. Masayang-masaya sila para sa nangyayaring ito kay Senator De Lima, katulad ni Risa Ontiveros, Senator Risa, Senator Bam Aquino at marami pa pong iba. Natural din po napapapel. Yun yung tawag ng mga netizens. O may epal. Nag-grandstand ang ibang senators at ang ibang political figure sa nangyayaring ito kay De Lima. Pero wala namang suporta noong kinasuhan at makulong nga si Senator De Lima. Napakatagal na panahon na kahit tayo na wala naman sa katayuan or sa hindi naman talaga yung totoong nakakaranas ng isang or ng pagiging detained, kahit tayo na-feel natin kung maisip natin minsan yung kalagayan niya, yung suffocating, grueling yung nangyari sa kanya na talagang hindi makatao. Alright? So ngayon, ayan na, released na po siya on bail at syempre, may dapat gawin. Alam natin kung ano ang totoong advocacy at minimithi ng isang katulad ni Senator De Lima. Ang advocacy po niya ay justice for all, hustisya para sa mga kababayan natin. At naniniwala siya na dapat lahat tayo ay may karapatan. Okay? At walang sino man na above the law dapat. Alright, eto yun. Anong gagawin ni Senator De Lima? Eto bang balitang ito ay, or ano kaya ang dating sa mga taong katulad ni na Digong, ni na Roque, ni na Bato de la Rosa at marami pang iba dito nga sa balitang ito. Kung naalala niyo po, ito si Roque, kung magbiro yan, kung hindi man biro, kung totoo man ang ibig sabihin niya, 'di ba? Minsan pag tinatanong siya kung ano sa tingin niya ang mensahe niya madalas noon kay Senator De Lima ay sana daw manatili ng mahabang buhay sa kulungan si Senator De Lima. So ayan ngayon. Dalawa lang ang nangyayari. Dalawa lang na senaryo ang meron ngayon. Sa kampo ni Senator De Lima, pasikat po ang araw. Sa kampo ng mga Duterte at ng kanyang mga alipores at yung mga humihimod ng puwet netong si Duterte, katulad nga ni Roque at ni Panelo at marami pang iba, palubog po ang araw para sa inyo. Nang ibig sabihin, may kalalagyan din kayo. Alright, maganda itong binitawan ni Senator De Lima. As a matter of justice. You see? Justice ang kailangan. Hindi paghihigante. Dahil ang totoo niyan, wala naman sa hinuha ng isang katulad ni Senator De Lima ang maghigante. Ang kailangan niya ay hustisya para sa mga taong or para sa kanya at sa mga taong naagrabyado ng dating presidente na mamamatay tao. Kuno, sabi ng mga netizens. Anyway, as a matter of justice, those that need to be held accountable should be held accountable. Diba? Mariin. Pero mahinahon. Mahinahon yung mga statement ngayon ni Senator De Lima. Minsan kung titignan mo, yung ganyang kahinahon na pagsasalita na yung tipong walang paghihigante, totoo, ang hiling niya talaga ay, or tama yung sinabi niya na she will do something in a matter of justice para sa hustisya. Pero dadaanin niya syempre sa maayos na paraan. Hindi katulad ng ginagawa ng mga Duterte. Ulitin ko palubog ang araw para sa mga yan. Hindi katulad ng ginagawa nila na hindi kayang lumaban ng patas, kaya kademonyuhan ang ginagawa. Alright. There's always that option. Of course, there will be, I need to do something also. A lot of things to do. Hindi po madali. Napakahirap. Masakit talaga na ipakulong ka na wala kang kasalanan. At yun nga, ang sabi rin po ni De Lima, alam niya ni Duterte. Yun yung mas masakit. Yung alam mo na walang kasalanan yung tao, pero pinagdusa mo. Na sa tingin mo, or yung feeling mo na wala nang, or hindi ka babalikan ng karma, abay nako po, kasyungahan yan. Babalikan po kayo ng karma. Okay? Etong si Duterte. Masakit na makulong. Totoo, minsan nga iniisip ko po, minsan nakakabasa tayo ng mga article nung siya ay nasa kulungan pa. Yung feeling na ako yung
nakakaramdam ng pagiging stuffy, suffocating. At syempre, yung napaka-grueling na pakiramdam. Parang sobrang pagtitiis talaga ang ginawa ni or ang nangyari kay Atty. De Lima. As a matter of justice, those that need to be held accountable should be held accountable. Those, ang ibig sabihin, hindi lang po si Digong. Marami pa ang dapat managot. Ito ay hindi paghihiganti o ulitin natin dahil walang ganong pag-iisip ang isang senator, ang isang Leila de Lima. Sa kanya lang, hustisya. At dapat parusahan ang mga taong nagkakasala at patuloy na gumagawa ng kademonyohan. Sila talaga yung totoong traidor at kalaban ng ating bayan, ang mga Duterte. Good luck sa inyo.